Good news sa atong mga negosyante ning dakbayan sa Osamis. Ang atong City Council mihimo og adjustment sa tulo ka ordinansa para sa mga requirements sa business permit sa atong mga negosyante ning syudad. Una niini ang Ordinance number 1287 para sa health certificate, ikaduha Ordinance number 1288 para sa garbage collection, ug ang ikatulo ang Ordinance number 1292 granting exemption sa mga business establishment sa CCTV. Sa interview ni Konsyal Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise, iyang gipasabot ang mahitungod sa mga adjustment sa mga ordinansa. Ang sagunyang paglungsod ang mihimo kini og pagtuon og nakita ni Mayor Indy nga dunay kinahanglan nga usbon og ilang nakita nga dili na kinahanglan nga mukuha pa ang tanan nga establishments og health certificate. Gipasabot niko nga sa una ang ordinansa nga ang mga empleyado sa tanan nga establishments mukuha og health certificate, sa karon gi-require lang ang health certificate ngadto sa mga food establishments sama sa kananan, bakery, cafe, catering, meat shop, dancing school, hair and beauty salon, massage clinic, boarding houses ug mga hotels. So with this new amending ordinance number 1287 2023, diri nagaingon nga ang health certificate kinahanglan ni siya sa mga employees sa the following establishments, kaning mga food establishments, dancing schools, hair and beauty salon, massage clinic, hotels and mga lodging houses, boarding houses in ana. Kay before we used to require the health certificate at the fee of 50 pesos and 100 pesos. So total of 150 no kada employee sa tanan-tanan klase nga establishments. So ato ni siyang giayo og tuki, giayo gyud ni nato og study ang ato ang ordinansa, and then the mayor nakita niya nga kinahanglan natay ato ang usbon gamay no nga ang ato ra yung i-require sa health certificate kani ra yung mga specific nga mga establishments. Kay ang ease of doing business nagaingon man nga dili na ta mo require ana mga papeles nga dili na kinahanglan. Dili na ta mo require og fees nga dili angay. So nakita ni nato nga ari lang ta mo require strictly og health certificate aning mga food establishments. Gipasabot usab niko ang bahin sa garbage collection. Iyang gipananglitan ang usa ka apartment o building nga ang tag-iya dili na mobayad sa garbage collection fee. Ang negosyo nato rental atong negosyo, atay building atong giparent na sa og mga tindahan sa ubos, baka haron offices sa taas or nabatay mga apartments in ana. So, natay sa una, ang garbage collection is mo reflect automatic sa ato ang business permit. So, ako'y tag-iya sa building, ako mo'y gitawag nga lessor. So, ako ang owner. So, karon sa 2024 nato, gisugdan nato, gi-change na pod ni sa ato ang mayor. And of course, upon the deliberation of the city council, no? Kay gi-studyuhan gud kayo pod ni og ayo sa ato ang mga councilor, sa ato ang vice mayor before ni siya na-approve nga ay kinahanglan din na to i-change. Karon natay gi-change ana only the renter or only the lessee shall pay the garbage fee in a lease arrangement agreement or contract. Dugang pasabot usab ni Konsyal Co kabahin sa ordinance granting exemption sa mga business establishment sa bayron sa installation o inspection sa CCTV. So si Ordinance 1292-2024 gi-create ni siya para ma-exempted ang mga business establishments from paying the payment of inspection fees sa CCTV cameras or surveillance cameras. Si Konsyal Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise sa sangguniang panglungsod ning dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.